Yung mga kulang ko nasabi dun sa review ko sa last vlog is dito natin dadagdagan. Okay bang pang daily ang Z650 RS? Nakaka-excite siya, ha? Pagdating sa traffic, medyo mahirap siya isingit. Sarap! Mulundag! Uy, madulas! Paano, boss? Ingat, ha? Masisilip ko lang sa inyo na natapos na yung STE. Hi guys, good morning. Sa mga oras to, late ako sa aking work. I'm so sorry. At ito ulit, sa harapan nyo ang Z650 RS. Yung mga kulang ko nasabi dun sa review ko sa last vlog is dito natin dadagdagan habang ginagamit natin siya as pang daily or bike to work. Okay bang pang daily ang Z650 RS? Kamusta kaya siya pagka ito yung gamit nyo pag luwas-luwas, pang araw-araw? Ano yung mga pwede kong ma-share sa inyo na thoughts? Compare natin siya sa 450 SR, kay CB650R, at sa mga ibang big bikes ko pa nagamit. Salamat ulit Auto Garage, and salamat din Boss Dos J sa pagpapairam ng iyong action camera na Ace Pro. Tara, late na, tas cash lane pa. So nakabag po tayo ulit, parang katulad nun sa 450 SR. Ano kaya, mas pagod ba ng upright? Mas pagod ba ng sub-sub? Tignan natin. Mas ramdam ko yung bag ngayon kasi pababa yung hatak ng bag sa strap ng balikat ko. Unlike nun sa 450 SR, nakababa ng evenly yung weight niya sa buong likod ko, no? This time, medyo mas iniinda ko yung pagkakaroon ng bags. Pagka gusto mong lumusot ng gano'n, overtake ka, andun yung power, nakaka-excite siya. Akala kasi natin or unjudged natin sa mga classic, talagang mabagal or malata lang. Pero ito hindi. Galing kasi sa C650 yung makina nito. Kaya kung humatak, ang lakas-lakas. Tapos ang Google Maps natin, hindi tayo nagkapit dito sa quad lock dahil wala na akong mount. Is naka-headphone ako ngayon na Google Maps. Okay, sa ergonomics of the bike, yung upuan ko, okay na okay. Ang dami kong space para umatras, forward. Sarap. Sabi ko, papatakbuhin ko lang to ng mabagal kasi pan-chill lang. Pero nakaka-enjoy din yung power niya. At certain RPM lang naman siya may vibrate. May time wala. Saka sa gearing, nandun din. Sarap na gamitin. Ang pupuntahan ko nga pala ngayon is sa Ortigas, sa Crown Plaza. At baka makita ko pa po ang cast ng Batang Tanggol doon, no? Yun. So tayo po ay SD editor ulit. Parang nun sa PICC lang. Pero ngayon sa Ortigas naman yung venue natin. Feeling ko pagkaarangkada lang naman masarap tong itira-tira. Pero uy, grabe, bilis naman ng Honda Civic na yun. Kahit na upright yung position dito, nakakatulong pa rin yung pag-squeeze natin sa tank pagdating sa mga handling na itong bike. Kahit na hindi ganun kalaki yung tank niya, nagigrip ko naman ng kalahati or konti yung gamit yung tuhod ko. Marami pa akong gusto sabihin about the ergonomics, the power, and yung feeling natin dito sa Z650 RS. Kaya lang, malakas yung hangin ngayon, no? So yung wind noise, baka hindi nyo ma-enjoy yung quality ng vlog natin o yung boses ko. Eh kita-kits na lang mamaya pagka medyo laylo na yung speed natin. Sa power, nai-enjoy ko siya ngayon. Sa handling, yung pagdadala ko sa kanya ngayon, sobrang enjoyable. Buti maiksi lang yung pila sa cash ngayon. Sakto, late pa naman tayo. Aya. Tapos first time ko mag-vlog ng on and off ang aking recording. Uy, pogi natin doon sa likod ng van, ah. Yun, oh. Buti tayo na agad next. Medyo pumapawis na sa aking braso, eh. Ayan, 128 paluwas. Maalinsangan na po. Thank you po. Let's go. Sarap, no?
Kahit stock, naririnig niya yung exhaust eh. As of now, napapunta tayo sa Ortigas sa aking work bilang ST editor is ang dali niya gamitin. Ito yung talagang alam mong pang daily talaga. Upright, nandun yung hatak, yung power. Tapos pagka maluwag na yung daan, masaya ka pa rin kahit na babad ka na lang, closing speed ka na lang. Parang kahit ano ka, kahit ikaw yung rider na mahilig magpabilis, pagka dito ka na, pag maluwag na yung daan, ikaw na mismo yung kusang pumipirme na okay, sandal lang tayo, 90 lang tayo, 80 lang, kasi relax na relax ka dito. Tapos ayun, mas malakas siya kay 450 like siguro mas malakas talaga. Siguro kung ano na lang, kung nasa top speed to top speed na, kaya magbaband ni SR. Kasi si SR may visor, eto wala. So mauna ka mag top speed, oo, pero hindi ka makakatagal dahil lahat ng hangin sa mo, mapapagod ka. So sa bagay, sino nga naman gusto mo tagal ng naka speed, diba? Mahuli ka ng overspeeding nun at enough naman na yung makapitik-pitik ka man lang ng 120, diba? Pero yung bababad, sinabi lang natin yun just for the comparison ng power nila. Pagka public road lang, yung mga highway lang, SR ako, ang liksi talaga. I think SR pa rin. Ito kasi parang overwhelming na yung power na doon. Dito naman, nalulungkot ako pagka 130, 100 na yung takbo. Medyo nawawala na ng hatak si SR, no? Dahil sports yun, syempre ibang hatak ng naked. Eto, parang ano na siya, parang saktong-sakto na siya para sa expressway. Yung mga hatak na hahanapin mo sa 1000cc, makukuha mo naman siya dito with the proper gearing at buelo. Gilid lang tayo, babad tayo fast lane. Ang saya niya dito sa expressway, hindi ako napitin. Nagmukhang public road lang yung expressway sa kanya dahil sa liksi niya dito. Dito siya maliksi. Ewan lang natin sa mga highway edge sa mamaya, no? Traffic eh. So tingnan natin paano makasingit-singit, ganun. Ang call time nga pala namin sa Ortigas is 8:30 na po. Oh shit. Yeah, right. Dahil stock 5 nga pala to, or hindi lang dito sa bike na to, sa iba't ibang klase rin ng big bike na naka stock 5, medyo mas alerto kayo kasi hindi kayo mapapansin ng mga sasakyan dahil tahimik talaga nito. Baka mahawi po kayo dito, or tayo, di ba? Baka mahawi tayo dito ng mga sasakyan. Ayan, tapos na po tayo sa expressway sa NLEX. Napakasarap po ng ating naging biyahe, presko. At panigurado, pagdating dito sa EDSA, dito tayo maghuhulas. Iyari. Sarap. Ganda nung hatak niya, kahit above 100 na, kahit 5 gear, oh. Hatak, oh. Grabe, hindi mo kailangan mag-downshift. Saya na ito. Okay ito. Sorry sinashita na parang siguro chill lang to or lakas. Kaya lang naman po tayo, kung mag-SR man lang po tayo dahil magaan, forma, ganon. Saka kung sa presyo lang is mas afford natin si SR, no? Medyo malayo na po kasi yung presyo ng SR dito. Ang SRP po nito ay ito, 460,000. Yung si SR po 299, diba? So laking difference, halos 160,000. Ang kailangan lang naman natin basta makabiyahe ng iwas traffic gamit ang motorsiklo. Yan, nasa EDSA na po tayo. Hindi pa nga nakakapasok, pawis na tayo dahil dito po sa Cloverleaf. Sarap, mulundag. Oh shit, init. Medyo malapad siya, no? Kahit na manipis yung tangke niya, yung side mirror niya, saka yung parang yung space na nakakain ni say 650R sa kalsada is malapad. Kaya medyo nailang din dumikit sa atin yung ibang motor po. Teka, naka-record ba ako? Sana mabot na ito hanggang Ortigas. Kung hindi man, later na lang tayo mag-outro pa uwi. Bubuhin ko na po itong vlog, papunta pa uwi. Pati na rin ang pagsilip sa ating munting trabaho para ma-share ko sa inyo kung ano yung situation. At baka sakaling makakuha din natin si Tanggol at angkas ng Batang Kia po dito sa
Regasco National Convention. So, yung mga scooter na sinisingitan natin pag rekta yung daan, naabutan lang din tayo pagka traffic na no. Kaya po, SM North na tayo. Ganun lang mga kaibigan no. Parang ang sakit pagka binababa natin siya ng high gear. May power naman siya kahit di na magalit. So gamitin na lang natin siguro yun. Lumalabas nga pala sa reading ko kanina sa fuel consumption ko is ilan ba? Ay, di pala lumabas. Ayan, 24. Wow! May lumalabas kanina 24 kilometers per liter. Ang lupit. Ay, average natin ngayon is 22.7. Ayos oh. Alam mo yun, imagine niyo po ba yung kay SR? Ito 650cc nagte 23, 24. Tapos si SR 16. Sarap ng biyahe. Kaya lang, disadvantage na nakamotor is magpupunas tayo ng pawis. Tayo pawis na pawis for sure. Sagutin ko nga pala yung iba na napapaisip. Nag 1,000 subscribers yung Motowell. Kaya lang, bakit di siya nag-upload ng 2 weeks? Ang dahilan po nun ay nasakto lang po. Nasakto lang na wala na tayong pang-rent. Wala pang available na unit sa Auto Garage. And umiiwas muna ako sa gastos na sadyaing mag-rent kasi bibili po tayo ng ating sariling motor. This year din po, no? Kasi napagtanto ko mahirap na puro renta lang pagka nag-motovlog tayo, diba? Hindi naman pwedeng ganun lagi. Kailangan may sarili tayo motor and at the same time nakakapag-review din tayo ng iba't ibang klase ng motor. Okay na okay po yun pag nagkataon. Busog na busog ang ating channel sa mga content, sa mga panibagong experience sa bawat motor. At syempre ako na rin. Ang saya nun, sarap nun, ang exciting sa feeling na isipin na makakapag-test ako ng iba't ibang motor. Yung motor na bibilin ko ay hindi ko pa ma-disclose, pero nag-vlog naman tayo about it na baka 450 SR yun. Kasi ngayon, sabi ko rin naman, affordable forma. Kaya lang, diba? Marami pang pwedeng magbago. Speaking of SR, meron ng bagong model, SRS naman. Anong masasabi nyo dun? Akin sakto, maganda, okay. Pero parang kontento na ako dun sa SR na standard. In 300 meters, continue straight. Ano, saan tayo guys? Sa ilalim, sa ibabaw? Lalim na lang, ayoko maarawan eh. Sana hindi ganun kainit dito sa ilalim, no? Nakailang si Mio scooter sa tabi natin. Lapad din kasi nung sa side mirror saka sa bar end eh. Kaganda kasi dito silong eh, no? Kahit pa paano. Hirap oh, kapantay ng side mirror niya saka yung handlebar, yung side mirror ng mga sasakyan. Medyo hindi mo maipapasok agad yun, no? Yun lang. So pagdating sa traffic, medyo mahirap siya isingit dahil kapantay niya yung mga sasakyan at hindi natutupi ang kanyang mirrors. Yun, buti may space dito, no? Sarap. Konting hangin lang. Lumamig katawan ko eh. At least 40 yung takbo natin pag gantong lilim, no? And then pag direct yung araw, at least 80 to 100, no? Parang mas mabilis nga sa taas, ha? Mali yata dito kami dumaan, ha? Sayang yung dito sa kotse, ayaw magpadaan sa kanan, no? Imbis na pasok na sana. Hirap-hirap. Medyo alanganin siya isingit-singit sa mga gilid-gilid. Nakakatuwa lang sa ganitong traffic pag meron ka nakasabay na riders din. Yung ganyang space, bubukan niya yan para sa'yo, bibigyan ka niya ng daan. So, salute sa mga kapwa natin riders na may sasakyan at nagmumotor din. Yan na, lapit na tayo. Nagbusa tayo ng Cubao eh. Hindi siya makakalusot sa mga ganyan, no? Unlike kay Mio, kayang-kaya. Yun, kung di man umabot ang ating battery, bahala na. Sayang lang, hindi ko nga lang mapapakita yung labas, ano? Pero wala pa namang 1 hour yung biyahe natin. Saka pinutol-putol ko naman yung recording na. So hopefully umabot. Isa lang po kasi yung battery natin kay Ace Pro sa ating backup na camera. Narinig ko si kuya, sabi niya may ginagawa pala, kaya pala eh. Oo nga yun, may nakaparadang dump truck dito sa nadaanan namin kanina. At pagdating dito, luwag na oh. At nandito na tayo sa Ortigas. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking biyahe paluwas. Dito tayo. Pwede naman tayo sa flyover kaso lalagpas tayo sa ating building eh. So yun no, doon dapat tayo sa flyover na yun. Pero dahil dito lang tayo sa may Crown na plaza, ayun no. Eh dito tayo sa baba. Dahil yung flyover na yan, pag bumaba kayo dyan is may barrier. So lalagpas siya ng Crown Plaza. Dito tayo. Oh lamig, grabe. At ayun, 1 oras lang po ang ating naging biyahe pa Ortigas. 22 km per liter nang na-traffic tayo. Kanina 24 eh. Noong nakaraan nag-PICC motovlog ako, pinutol ko yung vlog nung isang pauwi, isang papunta. Ngayon pag-isay na lang natin. Para marami tayo maisama sa vlog, mas mahaba, saka mas maraming laman at ganap.
Ito yun, sana na-maintain ko na kalmado lang yung boses ko. Medyo di ko nagustuhan yung boses ko na parang batang masaya. Okay din naman yun. So tingnan natin kung maboboring kayo sa boses ko na to. So baka balik natin yun na masaya tayo. You know, shout out. Pogi ba nandala ko mga sir? You know, Robinson's Place. Hanapin natin ang parking. 8 ang usapan, 9 nakarating. Pasok nga tayo dito. Ay. Good morning sir. Saan ang parking ng Crown Plaza? Doon ko sa kabila. Pwede kayo doon. Muna pa. Ikot pa tapos hanapin mo yung drive dito baba. Ah, okay. Dito. Thank you po. Hindi siya visible. Walang signage. Kung lumagpas tayo, budget kung gano'n. Sa Robinson naman, sarado pa. Buti hindi nalalabas ng EDSA. Morning sir. Dito po ba ang parking ng Crown Plaza? Basement 3 po. Okay po, dito. Thank you po. Yun, nandito na pala tayo agad. I mean, lamig oh. Sarap. Morning po. Uy, dali niyang kunin neutral oh. Yan pala ang isang kudos dito. Sa lahat ng, as of lahat ng natetest ko na motor, ito pa lang yung madaling kunin yung neutral. Isang try lang. Ang ganda. Sinabi ko na rin yung sa review ata eh. Pero until now, nananotice ko pa rin na buti ang dali niyang kunin. Based on my experience sa mga ganitong building and hotel is pababa lagi yung parking nila, no? Unlike sa SM, merong time na nasa pataas yung mga parking. Alright, pababa ng clearance na to. Patakot ah. Well, nag-record pa rin ang ating Ace Pro. Kaya lang, dahil naka 800 ISO lang ako, for sure, ang dilim na ito ngayon sa basement. Kaya try ko kasi na malinis lang yung kuha eh. Sana, ganun nga ang nangyari. Wala man lang nabawas sa gas natin. Nakarating tayo Ortigas, sumaratrat pa tayo. Ang galing. Uy, madulas. Makakamot yung gulong eh. Pero lang kung may traction. Ah, wala pang traction control yata ito sa 2024 model yun. Nakalagay na pala dito, big bike parking. Yan palang privilege ng big bike parking, no? Pero bigyan natin ng space para yung iba makapag-park. Hindi naman porket sinabing big bike parking eh, sasaloy na natin yung linya. Yan. At least dalawang motor kasya dyan. Maluwag na yun. Unlike dyan sa maliliit na motor, siksikan talaga. Thank you ulit Auto Garage, and thank you rin Boss Dos J sa pagpapairam ng yung camera ng Ace Pro. Tawagin na natin ang pinaka-idol nating lahat, Mr. Coco Martin! Kamusta muna? Kamusta muna? Sakay na kayo dahil nagagato ang buhay ng tube ay hiyo-hiyo. Yeah! Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Kahit hanggang ano Paano boss? Ingat ah. Yung bag. Pauwi na tayo. Tinatid tayo ni Boss Norman and ni Boss Enzo. Yes, thank you. Sensya na. Di ako nakatambay. Hindi ko rin alam desisyon ko. Kung pagod ba ako, uuwi na ako. Pero the best, umuwi na. Lalalo lang ang pagod eh. Namin alam kung anong lakad namin. Okay, okay. Thank you ah, thank you. So yun nga po, no? Nagdalawang isip pa kasi ko kung uuwi ako eh. So situation is yun, hindi ko kasi sure kung uuwi na ba ako or hindi pa, pero nangihinayan ko sa oras para maganda umuwi na. Ay, magkano po? Ito po. Based on my experience dun sa last na pagbabike to work ko, big bike to work, is hindi na ako nakapagsalita pa uwi. Tapos parang iba na rin yung tono ko. Ngayon,
Gusto ko sana magpahinga muna, tapos saka ako uwi. Pero parang hindi mag-work yun eh. Iba pa rin yung hanggat maaga pa, umuwi na. Oo, magra-rush hour na. Pero okay na rin yung umuwi na, di ba? Yan. Naka-headset Google Maps ako ulit. Kwento ko sa inyo yung aking experience sa aking work. Habang pauwi tayo, hatid nyo ba ako hanggang sa amin? Tara. EDSA daan natin mga guys. Opya. Saan na yung EDSA? Ito EDSA. Eto. Init. Sa para cinematic yung kuha natin, no? Hindi parang puro gabi na lang din kasi lagi yung kuha ko eh. Kaya ngayon sulitin natin itong ganitong golden hour. Saka para maranasan natin yung mga talagang sumasabak sa ganitong oras pa uwi, is masabayan natin sila. Sabay na natin sa pagod natin. Sana maging ligtas ang ating biyahe. I think pagdating ng SM North, saka ako panigurado may stock up na naman ulit tayo. Smooth. Ganda ng takbo. Uy, ayan na po, si Tanggol. Shout out ko Martin. Kanina lang magkasama tayo or nakita kita ya. Yung work ko bilang isang STE editor, parang kahit yun hindi ko na kaya. Before kasi, isa akong videographer. Nakita ko yung pagod. Nakita ko yung sipag din ng iba ng mga kasabayan namin at mga nakaka-advance sa amin. Is that umanga ako sa kanila, sa tatag nila. Tapos sabi ko, magsesettle na lang ako bilang STE editor. Kahit pa paano, hindi ako nakikilos. Well, tama naman, naramdaman ko uli yung pagdating kanina dahil late ako. Hindi ako pressure sa mga kukuha kong clips. Pero, nung malapit nang matapos yung program, doon naman ako binawian ng pressure na matapos agad yung edit. Na-drain ako, napagod ako, like... Sabi ko, ang hirap pa rin. Sobrang apektado yung energy ko. Nakikita niyo po ngayon ang sitwasyon pauwi. Anong oras na? 5:50 PM. Komportable pa rin talaga sa sakyan. Lalo na kung di ka naman nagmamadali, di ka late. Puro bitin inaabot ko pagka pinangsisingit ko sa Z650 RS. Budget. Bawing-bawi naman kasi ako dito pagdating sa expressway eh. Pagka ganito yung sitwasyon, yung ability ni Mio Sporty na makalusot-lusot ng hindi alanganin or hindi hirap, parang basag lahat ng na-apply kong skills sa pagsingit-singit dito kay Z650. Pero syempre, kung mabilis at madalian man ako dito sa traffic gamit si Mia Sporty, paano naman pagka nandun ako sa Cloverleaf or Balintawak? NLEX na yun. Hindi naman siya makakapag-NLEX. Pagkasama ko yung baby ko, tapos dadaan kami sa mga ganito or dito, binibiro ko siya eh. Paano pag nalaglag yan dito? Ipit tayo dito eh. Alam niyo po ba, pagka pinira ko yung first gear nito, para tayo nag-bowling dito, talsik lahat ng motor, pati tayo. Kayo din ba? Subok nyo na, pagka sobrang hard nung traffic, talagang most outer lane yung madaling sumingit, gapang-gapang, kaysa makikipagbugbuggan ka sa gitna ng mga sasakyan. Sa expressway, problema yan is baka mabutasan ka dun sa rough road. Kaya pagka doon, parang medyo gitna-gitna. From Ortigas, hanggang dito sa SM North, sobrang hard nun, lalo na kung sa motor. Ay, sa sasakyan. Pero dahil nakamotor tayo, parang kinaya naman lusot-lusotan. Feeling ko malapit na lang to, konting tiis na lang, makakapag-expressway na rin tayo. Lalamig na ang ating katawan at gi-enjoy. Pagka may mga scooter sa gilid ko, sa likod ko na dinidikitan ako, pinapauna ko na kasi madali lang talaga ito sa mga small na bike or scooter. Madaling ilusot-lusot, medyo malapad na tong si Z650 RS kahit na parang manipis lang yung tangke niya compare sa ibang big bike, no? Sarap makauwi agad at makita ko ang aking bebe. Shoutout nga pala ulit sa aking bebe, I love you. Salamat sa pagsama sa akin kagabi para pick upin tong Z650 RS. At sa ating mga subscribers, what's up sa inyo? Kamusta? Ganito lang muna tayo, laylo or chill lang. Pag meron lang, saka magkakaroon ng motovlog hanggat wala pa po ang aking sariling motor. Yun, sarap pag ganyan. Ganyang traffic lang okay na. Pero yung kaninang sikip-sikip, sobrang hirap na. At finally, nandito na tayo sa expressway. And thank you rin po dahil nakakapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy.
maiksi yung ano niya, Primera. So parang nakakailang pag ginagalit. You know, team ko tapachoy. Cute ng box yun, oh, titanium. Paso de Blas Pure Gold. Ganda oh. Feeling ko ang ganda-ganda ng kuha ni Ace Pro ngayon. Ramdam nyo nga lang na mas distorted siya. At mas ramdam nyo na talaga ngayon na nasa helmet yung boses natin. Promote pala natin tong si Z650RS sa inyo. Radyo na rin to. Mag-enjoy kayo dito. Madali. Talagang ang ganda ng forma niya pala talaga, no? Napapa-react din yung mga kaibigan ko sa itsura niya Comment ka lang dun sa mga video ko or PM ka dyan sa page. Send ko sa'yo yung picture mo. Okay, sir. Yeah. Okay po. Ingat po sa biyahe. Sabi ko pa naman, papatakbuhin ko to ng mabagal kasi pang chill lang. Pero doon pa rin yung liksi ko sa pagpapatakbo. Pag lumuluwag yung daan, doon ko lang pinipiling magbagal. Pero agad marami akong nakikitang sasakyan. Natetempt ako na maunahan na sila kasi hindi ko pwedeng sabayan, tahimik yung motor let's go, uwi. Sarap ng gana, grabe. Bahala na, mukhang wala na po magpapareview sa akin ng big bike pagka ganun yung takbo natin. Sige, sa auto garage na lang tayo lagi. Mag-aabang ng unit or mag-renta na lang talaga tayo. Di na ako aasang maraming magpapahiram sa akin pag napanood nila sa vlog na may kabilisan tayo magpatakbo, no? Iba kasi excitement na naidudulot nun sa vlog. Saka sa akin na rin, sa atin na rin bilang rider. Ano to, may wildfire yata dito. Grabe uso ko. Iinit kasi talaga Yes. Uy, nakakatuwa yung paglapit ni Kuya kanina. Nakita ko yung sarili ko sa kanya bilang isang talagang panapan ng mga motorsiklo, lalo na ang big bike. Kasi yung matitigan mo lang talaga yung ganda ng motorsiklo, no? Nakakatuwa na. Sobrang saya na lang din talaga pagka nagamit mo rin. Hindi ko makuha dito yung gusto ko na mangyari na pag nagda-downshift ako, makukuha ko yung power. Minsan wala sa timing, minsan parang hindi kailangan. Kumbaga yun yung kakabisaduhin mo pagka bago ka sa isang motor, yung characteristic nung kanyang RPM. Yung about sa work ko, hindi ko masyado na i-share sa inyo ng sobra. Pasisilip ko lang sa inyo na natapos na yung SDE, yung kaprasong part ng SDE na inedit ko, at kung ano yung mga reaksyon ng mga taong nakapanood na yan. Today's first national convention, ladies and gentlemen, is a milestone. Ito ang kauna-unahan. Ang gusto nila makakabigay ng kandidat, mura, maaasahan, at ligtas. Tayo po sa batang regasto ay may responsibilidad sa ating industriya. Salamat po sa inyong lahat at itong araw na po ay isang memorable and very historic day for us. Salamat po sa inyo. What a beautiful music video, a short film of today's event, the safety and video sa Pirasa Malakpakan! Maraming salamat sa lahat ng Totoy Video Team for capturing beautiful moments, a beautiful music video. Maraming salamat. Thank you po. Kapit na mga shot mo, pare. And ayun, first time po natin nakita in person si Tanggol or si Coco Martin ng Batang Quiapo. Nakakatuwa po, ano? So yun po yung kumpanya ng Regasco na minsan ay kinukuha kami para mag-coverage ng kanilang event. So may pinaka-leader kami or pinaka-boss pagdating sa team. Ako po ay nakatoka pagdating sa editing ng video. And then sa shoot sila na bahala kasi sinukuan ko na nga yun. Sabi ko kanina sa traffic, sinukuan ko na yun. Ang dahil ko kasing dala, ay gusto ko mag-motor, diba? So at least kung gusto ko pa rin mag-work or mag-event na naka-motor is kaya siya ng naka-laptop. Sa mga gusto ma-experience yung ganitong retro classic design at panapan ng mga ganitong neo classic retro bike, naked bike, is that mag-chat lang kayo sa auto garage.
napakasipag po nila mag-deliver and pick up ng unit dyan mismo sa location nyo. Committed sila sa sinisimulan nilang big bike or rental business. Pagka 2 days or more nyo siyang i-rent is may discount kayo ulit. Yun naman ang kaganda. Saka share ko sa inyo, alam nyo ba may mga nag-rent pala sa kanila ng 10 days or more. Ang laki din ng discount na nabibigay nila. Solid. Alright, dito na pala tayo. Natawa ako. Hanggang classic na talagang dapat chill lang pinapatakbo ang bills pa rin natin. Nice. Bomba. See you on the next vlog. Thanks for watching.